Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nasaan nga ba lumalagay ang Pilipinas sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Palestine? Ang tanong na ito ay maaari ding malaman kung ano ba ang kalagayan ng Pilipinas pagdating sa pandaigdigang politika. Ang sambayan ng Pilipino na batay sa mga huling estadistika ay nasa mahigit kumulang na ngayon na ang 110 milyong katao. Ito ay binubuo ng malaking bahagi ng Kristiyano at ilan pang mga relihiyon sa bansa na ang kalakhan ay Muslim. Ang bilang ng populasyon na naniniwala sa Islam ay humigit kumulang 6,971,610 o halos 6.4% ng kabuuang populasyon ng bansa. 3 beses ang laki nito kaysa sa 2 milyong mamamayang Palestino sa Gaza Strip na binigyan ng Israel ng 24 oras lamang upang lumikas at umiwas sa pambobombang gagawin nito upang pulbusin umano ang kabuuan ng Gaza Strip. Ang pagsalakay na inianunsyong gagawin ng Israel ay bilang ganti sa sorpresang atake na ginawa ng Hamas sa Israel Sabado noong nakaraang linggo na kumitil sa buhay ng 600, sumugat sa 2,000, nagwasak sa malaking infrastruktura at nakapag-hostage ng nasa 13 sibilyan. Sa isang tanong, kung ang isang sambayan ng meron lamang 2 milyong katao ay nagawang manalakay sa makapangyarihang Israel, lalo't higit na kaya itong gawin ng mamamayang bumibilang ng halos 7 milyon laban sa Republika ng Pilipinas. Di ba nga't sa pagsisimula pa lang ng administrasyon ni Pangulong Duterte noon, ang pinagsanib na puwersa ng mga militanteng grupong Abu Sayyaf at Maute Group ay sumakop sa Marawi City. Kinailangang ideklara ang martial law upang supilin ang pananakop sa labanang inabot ng ilang buwan at nag-iwan sa Marawi ng matinding pagkawasak. Isa pa, ang pagnanais ng mga Muslim sa Pilipinas na magkaroon ng kasarinlan sa loob ng teritoryo ng Pilipinas ay tahasan ng naipakita noon pang dekada 60 nang itatag ni Nur Miswari ang Moro National Liberation Front o MNLF. Kinailangan ng personal na representasyon ni First Lady Imelda Marcos kay Gaddafi, ang Noy leader ng Libya, upang maganap ang Tripoli Agreement na nagwakas sa rebelyon ng MNLF. Ganun pa man, ang Tripoli Agreement ay tinampukan ng mga di pagkakaunawa ng MNLF at ng pamahalaang Marcos. Hindi pagkakaunawang nagpatuloy sa buong panahon ng humaliling administrasyong Corazon Aquino at ganap na nalutas lamang sa panahon ni Presidente Fidel V. Ramos nang ang mga mandirigmang MNLF ay pormal nang nakipagsanib sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Subalit bago pa man mangyari ang lahat ng ito, binabalak pa lang ni Miswari ang pakikipagkasundo sa pamahalaan kaugnay nito ay agara namang nabuo ang Moro Islamic Liberation Front o MILF ni Hasim Salamat, humihingi ng pakikipaghiwalay sa Republika ng Pilipinas. Lumago ang kilusang MILF at nagisnan na lamang isang araw ng pamahalaang Joseph Estrada na ang MILF may sentrong command sa kabundukan ng Maguindanao ay may sarili ng pamahalaan, nag-i-issue ng sariling sedula sa mga nasasakupang mamamayan, nag-i-issue ng marriage certificate, birth certificate at iba pang sertipikasyon na gawain ng isang legal na pamahalaan. Sa kabila ng maring pagtutol ng Estados Unidos na ipinarating kay dating Pangulong Joseph Estrada, una sa pamamagitan ni Cardinal Sin at panghuli sa pamamagitan ng personal na kinatawan ni Pangulong Bill Clinton ng Amerika. Ipinagpatuloy pa rin ni ERAP ang pagdurog sa Campo Abu Bakar, ang pangunahing kuta ng MILF. Maliwanag na ang kilos pakikipaghiwalay ng MILF ay nasa mahigpit na kumpas ng Amerika. Nadurog ang Campo Abu Bakar Desyembre ng taong 2000. Pagpasok ng Enero 2001, umandar ang makina ng impeachment kay ERAP na humantong sa pagluklok kay Gloria Macapagal Arroyo bilang bagong presidente ng Pilipinas. Ang Administrasyong Gloria ang dapat na tumapos sa rebelyon ng MILF sa pamamagitan ng usapang pangkapayapaan na inareglo ng Malaysia sa Kuala Lumpur.
Nang pipirmahan na ang mga napagkasunduan, nagpetisyon ng pagtutol sa Korte Suprema ang Cotabato at Palawan na masasakop ng kasunduan. Wala pa ang hatol ng Korte Suprema, iniutos ni Pangulong Gloria na itigil ang pagpirma sa kasunduan. Subalit nagpatuloy ang mga pag-uusap pangkapayapaan sa ilalim ng Administrasyong Benigno Aquino. At ito na ang nagbunga ng Bangsamoro Juridical Entity o BJE, isang kaayusang politikal na nagbibigay sa mga Muslim ng Mindanao ng kasarinlan na rito ang tanging bahagi ng Republika ng Pilipinas ay 25% ng likas na yaman ng nasasakupang teritoryo. Subalit, bagamat ang pagtatag ng BJE ayon sa kasunduan ay sarili na niyang gawain, pumatak pa rin ito sa ultimong pagpapasya ng Senado ng Pilipinas at sa bisa ng kanyang tungkulin bilang chairman ng Senate Committee on Local Government sa kamay ng noonay senador na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kaayusan ng BJE bilang isang nagsasarili ng pamahalaan ay nabago hanggang sa maging Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARMM. May kakayahang magtakda ng sariling polisiya subalit nakapailalim pa rin sa mga batas at patakaran ng Republika ng Pilipinas. Kung hindi dahil sa ginawa ni Bongbong, ang Muslim Mindanao ay matagal na sanang natapya sa mapa ng Pilipinas. Kung nahiwalay ang Bangsamoro, magaan ang makakakuha ng mga bagong base militar ng Amerika sapagkat mawawala na ito sa pagbabawal na itinatadhana ng saligang batas ng Pilipinas. Ang tagumpay ng MILF ay magtutungo sa gaanang muling pagtatayo sa Pilipinas ng mga base militar ng Amerika na pinalis ng Senado noong pangtaong 1991. Lumipas na ang napakahabang panahon mula noon, ang BRP Sierra Madre na ibinalahura ni Erap sa Ayungin Shoal upang magsilbing simbolo ng soberanya ng Pilipinas sa parte ng South China Sea ay inaagnas na ngayon ng kalawang. At ang pinakaasam na karagdagang base militar ng Amerika ay natamo na rin ito sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ayon sa kasunduan, 9 na base militar ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas o AFP ay ipinagkakaloob para sa libreng gamit ng Amerika, pagdedeployan ng mga tropa at iba pang tauhan at mga kagamitang pangdigma. Kung ano man ang mga kagamitang pangdigma na ito, walang pakialam ang Pilipinas. Labas sa mga ito sa inspeksyon ng mga otoridad ng Pilipinas. Sa wakas, naririyan ang dalawang matinding dahilan kung bakit sa paglala ng giyera sa pagitan ng Israel at Palestina, hindi maaaring hindi masangkot ang Pilipinas. Una, ang halos 7 milyon na populasyong Muslim sa Mindanao na bawat isa ay nakahandang tumugon sa panawagang jihad. Pangalawa, ang malinaw na pakikipag-alyado ng Pilipinas sa Amerika, pangunahing suporta ng Israel. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, hindi Pilipinas ang sinalakay ng Hapon kundi ang mga base militar ng Amerika, tulad na lamang ng Camp John Hay sa Baguio, Clark Airfield sa Pampanga, Subic Bay sa Zambales at Sangley Point sa Cavite. Sa 3 taon na inilagi ng mga tropang Hapones sa Maynila, wala ni anumang kaguluhan ang naganap. Idineklara ni Presidente Jose P. Laurel na open city ang Maynila. Ang dumurog sa Maynila at kumitil sa buhay ng 200,000 mamamayan ay ang pambobomba ni MacArthur sa tinaguriang Liberation of Manila sa kanyang pagbabalik noong 1945. Sa huling pagtutuos, ang presensya ng mga base militar ng Amerika sa Pilipinas ang nag-iisang garantiya na sa paglala ng gyerang Israel-Palestino, ang pagsiklab nito upang maging 3 digmaang pandaigdig sangkot ang buhay ng sambayanang Pilipino. Samantala, kung pag-uusapan naman natin ang lagay ng ekonomiya ng ating bansa, hindi daw nakikita ng economic managers na may malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang nagpapatuloy pa ring gulo sa Israel. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na wala pa raw matibay na rason para maramdaman ang impact ng Israel-Hamas conflict sa ating ekonomiya. Bago ito, una nang sinabi ng mga political analysts at economists na binabantayan nila sa ngayon ang posibleng epekto ng giyera sa world economy na posibleng maging dahilan sa pagsirit ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Inihayag din ng Department of Agriculture na maliit lamang ang epekto sa produktong agrikultura sa bansa, kaugnay ng gulo sa pagitan ng Israel at Palestine.
Ayon kay Agriculture Assistant Secretary for Operations Arnel de Mesa, matagal nang kapartner ng Pilipinas ang Israel. Matagal nang partner ng Pilipinas ang Israel pagdating sa water management at fertilization. Ginagamit sa Pilipinas ang Israeli technology na fertigation para sa drip irrigation ng palay sa bansa at tinatangkilik ng mga magsasaka sa Pilipinas ang fertigation. Sinabi nito na matagal nang bumibili sa bansa ang Israel ng desiccated coconut, pineapple juice at concentrates at iba pang mixtures. Noong nakaraang taon lamang, umabot sa 3,441,855 kilograms ng iba't ibang produkto ang nai-export ng Pilipinas sa Israel. Bahagi rin aniya ang importasyon ng dalawang bansa, ang orange, grape juice at fructose. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!